Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta ka naman? Okay, so ayan guys. Kung bago ka pa lang sa ating channel at nagustuhan mo ang aking reading, ayan, mag-subscribe ka na rin, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so tignan natin kanina ba itong love reading. Okay, kanina ba itong love reading? Meron tayong hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So yung person mo guys, na nakikita ko dito, ang laki ng disappointment niya sa sarili niya. Parang feeling niya hindi niya napapanindigan yung role niya doon sa relationship niyong dalawa. So, meron siyang plano dito, kumbaga higher commitment. Yun nga lang parang feeling niya hindi niya kayang i-provide pa sa inyo. And araw-araw guys, parang niya pinupukpok sa bato yung ulo niya. And sobrang nahihirapan siya. Kumbaga, ang tingin ko dito guys, nape-pressure siguro siya sa relasyon yung dalawa. Hindi mo man siya guys i-pressure, pero feeling ko, siya mismo, nape-pressure niya yung sarili niya dito. Okay, parang kailangan niya trabaho ng trabaho para mas, alam mo yan, mas ma-provide niya or mas mapanindigan niya kung ano man yung role niya doon sa relasyon yung dalawa. Okay? Sige, tingnan pa natin. Meron tayong axe. Ayan, breakup, separation, stop pattern, silent treatment, abandonment. So, yung nakikita ko sa person nyo, guys, parang nakaka-feel siya rito ng disappointment. Parang, sobrang liit ang tingin niya sa sarili niya, like, makipaghiwalay na lang kaya ako, i-end ko na lang kaya to. Nakikita ko rito na parang dumating sa point na parang inabandon na kanya. Okay? Tapos parang bigla na lang siyang hindi nagpaparamdam. Feeling ko rito kung ba't niya yung ginagawa kasi sobrang liit ang tingin niya sa sarili niya. Feeling niya wala siyang kwenta. Ganon. So, ang dating sa akin dito guys, parang hindi siya napapalagay. Okay, so angel number 222. Lagi tayo nakakita ng 2. Tatlong 2. Feeling ko merong message sa inyong mga spirit guide. Okay, so by the way guys, sobrang nababalisa yung person mo ngayon. Parang hindi siya palagay. Parang dami niyang pinagdadaanan. Siguro meron siyang family problem. Ang dating sa akin kasi rito, parang hindi niya muna kailangan ng kahit na sino, kahit lovers, kahit ikaw. Parang kailangan niya lang muna mag-isip, no? Ang dami niyang pinagdadaanan ngayon. Yun yung dating sa akin dito. Tingnan pa natin. Meron tayong the golden mirror. So, ang dating sa akin dito guys, parang, eto kasi parang naging narcissistic pala siya dun sa relasyon nyo. Okay, parang siya yung naging emperor, parang ang dating sa kanya, siya yung dapat masunod, siya yung dapat, siya yung parang gumagawa ng batas. So, ganon, ayaw niya na parang na-under siya. Mataas kasi yung pride ng person mo. So, pag feeling niya mababa yung tingin sa kanya ng mga tao, nadadown siya. Or kahit ikaw. So, hindi nga siya nagpapa-under sa iyo eh. Kaya medyo narcissistic itong taong to. Kaya malaki yung disappointment niya sa sarili niya. Kasi feeling niya rito, wala siyang kayang gawin o hindi niya kayang mag-provide doon sa relasyon niyo. Okay? Kung bakit din ikaw inabandonan nito. And parang siguro karma tong nangyayari sa kanya kung bakit nagkakaroon siya ng family problem ngayon. I think. Okay, tingnan pa natin. Parang nag-aaway-away sila magkakapatid. Ayan, kung may kapatid siya, no? Hindi sila guys nagkakasundo. Yun yung nakikita ko dito. More on family. Tapos ang dami niyang iniisip po. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure. So, yung nakikita ko pa dito guys is parang umalis. Siguro lumayas, naglaya siguro siya or umalis siya sa kanila or baka pinalayas. Basta gulo yung nakikita ko dito guys. So, ayan. Take what resonate, guys. Ano? Kung hindi para sa inyo, baka hindi ko nasasagap. Kasi, ayan, binabasa ko lang kung nasasagap ko rito. Meron tayong wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise, everlasting promises. So, nakikita ko dito, guys, sa kapatid niya, no? Siguro may karelasyon
yung kapatid niya na against yung family niya. So parang yun yung parang nagiging big deal sa kanya ngayon. Then parang ang tingin sa kanya is kontrabida ngayon, okay? So parang ang dami niyang pinagdadaanan, halo-halo, guys. Siguro naawa siya sa parents niya. Okay, no? More mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds, introspection. So, pwede kasi napapaginipan mo siya at napapaginipan ka rin naman niya. Kumbaga, naiisip ka rin naman niya. Sabi ko nga guys, sobrang nababalisa to ngayon. Pero hindi niya kasi alam kung paano kanya i-approach dun sa sitwasyon niya ngayon. Okay? Kumbaga parang ito muna yung mas malaking bagay eh. Ang dating kasi sa kanya guys, no, trigger warning. Ang dating sa kanya, baka wala ka namang maitutulong sa problema niya ngayon. Kaya sinasarili niya muna. Kasi ang dating sa kanya rito, kaya ko naman to eh. Hindi ko naman kailangan muna ng kahit na sino. Kahit nga ata kaibigan. Ganon, parang ganon kataas yung nagiging tingin niya sa sarili niya, guys. Okay, so titingnan natin, guys. Ano ba tong the hammer? Ano tong hammer? Kasi to, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive. Parang may paulit-ulit daw na nangyayari sa kanya. Tingnan natin kung ano to. Gamit tayo ng ibang card. Oh, self-love. Lagi niyang iniisip na parang gusto niya mapag-isa muna. Lagi niyang iniisip na kakampi niya lang yung sarili niya. So, siguro nagiging selfish nga siya, guys. Kasi hindi niya nanonotice yung mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Kumaga na itsapwera niya yung mga totoong taong nagmamahal or nagpapahalaga sa kanya. So, ngayon, ayan, nagsiself-healing siya rito. Nagpapaka-strong independent person siya ngayon. So, ang nakikita ko sa kanya guys, siya yung tipo ng tao na hindi siya pala open sa mga problema niya. Sinasarili niya lang talaga yan. Okay, kahit sa inyo, hindi siya mag-open. So, kung may pinagdadaanan siya ngayon at kayo pa rin naman, mas maganda siguro kamustahin mo yung partner mo. Okay, ano tong breakup? Ano yung nangyari? Status niyo ngayon. Meron tayong confinement. Ayan, kung may breakup guys, ang nakikita kong energy ng person mo ngayon, parang na-stuck siya, no? Okay? Hindi siya makalis dun sa sitwasyon na meron siya ngayon kasi ang dating sa akin dito, stuck nga siya dun sa sitwasyon. Hindi kanya kayang harapin ngayon, no? Feeling ko may nakakahiyang nangyari and yun na nga, kagaya ng sabi ko, hindi kanya kayang harapin and parang feeling niya hindi siya malaya. Gusto niya mag-isip ng positibong bagay ngayon. Ayan, naisip niya mga kaibigan niya. Parang nasaan na kayo ngayon? Parang gano'n, nasaan kayo ngayon? Ba't niyo ako kamustahin? Doon kinakumusta naman siguro siya ng mga friends niya. Masyado lang talaga siya nagiging emotional. Baka ito nga yung epekto sa kanya ng retrograde, guys. No? May mga taong hindi nakakaintindi sa kanya ngayon. Okay, tingnan pa natin. Ano ba itong the golden mirror? Introvert. Privacy, separate online communities. Ayan o. Siguro ini-stalk mo siya, ini-stalk ka rin naman niya. And yung nakikita ko dito guys, pwede nagkaroon nga lang ng parang kung magkasama pa rin kayo, ramdam mo na parang ang cold niya, parang meron siya pinagdadaanan. Kung kayo naman ay mag-jowa lang guys, pa ngayon is parang ramdam mo na parang meron siyang problema pero hindi niya guys ino-open sa inyo. Okay, ano tong wedding? Ano tong wedding? Meron tayong overload. So, yun na nga guys, yung overload. Sa trabaho, hindi siya makapag-focus. Dami niyang iniisip ngayon. Okay. So, parang nape-pressure siya talaga sa sa relationship. Siguro nandun sa point na gusto naman niya pumasok na sa higher commitment or mag-asawa na or magsama na. Pero, may nafe-feel siyang emptiness ngayon. Parang feeling niya may kulang sa kanya na kailangan niya munang buuin. Okay. Ayun, pasensya na po sa mga sasakyan. Meron tayong adventure. So, ngayon, parang pa-travel si person. Ang nakikita ko sa kanya rito, pwede nagmumuni-muni, nahanap niya yung sarili niya. Okay. Mas gusto niya mapag-isa. Yan yung malinaw na nakikita ko dyan.
Okay? So, titignan pa natin guys, yung energy niya, yung nararamdaman niya sa inyo. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Meron tayong mother wounds. My mother is a big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine feminine energy with me and externally. So, siguro guys, medyo may pagka-mama's boy, mama's girl, itong person mo guys. So, kumbaga sobra yung attachment niya pa rin dun sa parents niya, hindi pa rin niya talaga guys kayang iwan. So, siguro ang nagiging problema nyo is, nagpo-provide siya doon, no? Wala namang problema kung nagiging provider siya doon sa parents niya. Ang problema lang siguro dito is parang immature itong person mo. Okay? Gusto niya siya yung emperor doon sa relasyon. Pero yung totoo, immature siya. Wala siyang tamang desisyon, plano sa buhay niya. Okay? Sige, tingnan pa natin. Meron tayong attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. So, masakit lang to sa nararamdaman mo kasi meron palang ibang involved dito na pinapakitang attached pa daw yung person mo doon sa taong yun. Okay? Or kung ex ka niya, pwedeng ikaw to. Pero dalawa kasi yung nasasagap po eh. Hindi lang sa'yo. Pwedeng may iba siyang taong nagugustuhan din. Pwedeng ito yung naging third party. Or pwedeng ex niya bago maging ikaw. Okay, attached pa rin siya dun eh. Tignan natin. Nararamdaman sa inyo. Meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, marami siyang pinagdadaanan. Hindi niya ma-open sa inyo. Kasi mas gusto daw niya mapag-isa. Hinahanap niya yung sarili niya. And pag nakapagnilay-nilay to guys, kakausapin ka rin nito. Ang malinaw kasing nakikita ko dito guys, siya rin yung gumawa ng problema niya eh. Okay? Naguguluhan siya. Ang pinaka-point pala is dahil may ibang taong involved. Naguguluhan siya sa love life niya ngayon. Kasi meron palang ibang gumugulo sa isip niya. Okay? Tingnan natin additional message. Nararamdaman sa'yo. Ayan, kukontakin ka naman daw ah. Soon, I'm going to contact you soon. Ngayon, parang binubuo niya yung sarili niya sa iba. Piling ko may ibang karelasyon tong person mo na to. May iba siyang pino-pursue, meron siyang ibang in-entertain. Hindi ko pa nakakitang totally in relationship kasi parang single pa siya. So, may nakikita ko ditong posibleng kakausapin ka rin nito. Baka pag nag-fail yung relationship niya dun sa isa. Baka ganon. Okay, tingnan natin. Meron tayong no one compares, no matter how many people I've met and experienced I have, there is no one who compares to you. Oh, grabe. Itong person mo guys, no, play safe. Okay. Kunyari nagpapaka-imo-imo siya pala itong manloloko. Basta nagpapaka-play safe yung person mo. And for my opinion, ingat ka. Titignan pa natin, nararamdaman sa inyo. Oops. Meron tayong the future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Oh. Pinapantasya ka pa rin niya, pero ang gulo niya guys, hindi niya talaga alam kung sino yung gusto niya. Father's wound. Diba? Ang dami niyang trauma sa pamilya niya, guys. Ha? Okay, last one. Let the past go. Can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. And my fantasy. You're my fantasy. I have pictures and videos save of you and use them for inspiration. I want you. Tingnan natin ano yung gusto niya sabihin sa inyo. Ano ba yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Meron tayong I'm not available. Diba? Hindi niya ino-open yung puso niya sa inyo ngayon.
Hindi pa siya handa. Kung nag-aantay ka sa person mo guys, hindi pa siya ready para sa'yo. Tingnan natin. Meron tayong just being near you is intoxicating. So, nakikita naman niya guys yung pagiging positive mo. Kasi pagkasama ka naman daw guys, hindi ka naman daw toxic, okay ka naman daw. Tingnan natin, meron tayong I lost myself for a little while. Parang napaparanoid itong person mo guys. Daming yung tumatakbo sa isip niya. Check pa natin. Doon naman tayo sa nararamdaman mo. Okay. Doon tayo sa nararamdaman mo. Nararamdaman mo kay person. Tears. I know, when I think about you, I cry. So, hindi mo siguro guys makontrol na mapaiyak every time na iisipin mo tong si person mo. Meron pa yung my fantasy, you're my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. So, malakas ang energy ng iba rito na hoping pa rin na maayos sila. Okay? Nakikita ko kontakin ka rin ito. Pwedeng nawawala na kayo ng pag-asa na parang malabo na. Malabo na ang kausapin. Pero sa nakikita ko rito guys, para ko kontakin ka rin ito. Ngayon, sobrang ikaw yung nagiging emotional. Ikaw tong parang broken-hearted ngayon. Kasi yung ginawa ng person mo, sobrang inabandon na kanya. Iniwan ka na niya ng ganun-ganun lang. So, yung feeling lost kasi guys, parang na-attach ka na sa kanya eh. Parang hindi mo na rin kaya ng wala siya. Nasanay ka ng nandyan lang siya. Siya yung nagpapaligaya sa inyo. Okay? So, dun tayo guys sa future nyo. In the near future. Sana kayo papunta? In the near future. Sana to papunta? In the near future. Meron tayong chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Ayan no, bigla siya magpaparamdam mo, utuin ka na naman, ikaw maging matalino ka ha, baka naman maging, baka naman maging kalad-karing ka na naman sa person mo ha, hindi pong nilandi ka, tas hulog na naman yung loob mo. So sinasabi rito guys, ayan no, hindi mo naman pinapaikot ka niya, ginagawa ka na namang uto-uto nitong taong to, so magpaparamdam talaga siya in the near future. Para kang uto-uto dito, ganun yung nakikita ko dyan guys. Parang, i-manipulate ka na naman niya. Kasi nag-fail siya sa ginawa niya sa buhay niya eh. Nag-fail siya dun sa isa eh. Kung bakit siya babalik sa inyo. Kasi piling niya baka sa inyo maging successful siya. Tignan natin, meron tayo. Make the effort. Ayan, ginagawa kanyang bata. Great love is worth taking the step you're guided to take. So, yan. May nakikita kong effort na gagawin itong taong to sa inyo. Meron tayong, guys, may reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Choice mo yan. Okay? Nasa sayo kung tatanggapin mo pa or i-let go na. Pero kung ako'y tatanungin nyo guys, hindi na to worth it. Kasi bigla kanyang inabandon na eh. Diba? Bigla kanyang iniwan ng ganun-ganun lang. Tapos sasabihin niya, hanapin niya lang yung sarili niya, naguguluhan siya. Then ikaw naguguluhan ka rin kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Tapos yun pala, broken-hearted lang pala siya sa iba. Okay? So, kaya siya makikipag-reconcile kasi mag-feel yung relationship niya dun sa isa. Tignan natin. In the near future, meron tayong cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Kasi lagi kanya iniisip-isip na eh. Nababalisa na siya rito. Ayan, may marirealize talaga. Kasi lightning na yan. Passion. Babalik yung pagmamahal niya sa inyo. Hindi dahil parang napilitan. Hindi niya rin alam sa sarili niya, ba't kaya nababalisa ako sa taong to? Tapos biglang gusto niyang bumalik sa inyo. Okay? Soulmate mo pala. Kaya naman pala eh. Soulmate mo tong taong to kung bakit siya babalik. Okay? Feeling ko may karmic kayo kung bakit grabe yung challenges na nangyayari sa buhay niyo. Sobra kayong sinusubok ni universe. Ayan o, may love call. Okay, bigla na lang ito magpaparamdam sa inyo in the near future. So, yun lang ang mahirap guys pag may karmic. Meron kayong unfinished from the past, unfinished business from your past life na pinagbabayaran nyo ngayon sa kasalukuyan. And ito yung nagiging dahilan.
Okay? And mahirap siyang i-break kasi nga daw soulmate mo and kaya may reconciliation. Babalik at babalik pa rin sa'yo yung soulmate mo. So, ayan guys. Baka may mga nagtatanong ano ba yung zodiac sign. So, malakas kasi yung earth sign dito guys. Capricorn, Taurus, and Virgo. Sa nasa sense ko ha, yung nag-channel kong energy. And air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Fire sign, Daenerys, Leo, Sagittarius. Konti lang yung water sign. So guys, ito lang po ang inyong reading again. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!